ginagawang content, yung content ko, at minsan iniiba nila yung meaning. Isang beses ka nang mabuhay sa mundong to, gandahan mo na, galingan mo na, sarapan mo na. Kasalanan na lang talaga na hindi pa magbago buhay mo. Hello classmate! Kumusta po kayo? And katatapos lang po natin mag-gym. Nag-gym muna kasi ang goal ko talaga everyday, at least makapitik ng gym. Kung hindi man po ako mag-gym, is magte-treadmill ako or basketball. Good morning classmate! Tara, samahan niyo muna ako. Mag-gym muna tayo. Up. 1. Okay lang. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baba. 1. Okay lang. Yan. 2. 3. 4. 5, last 3, 6, 7, last, duwa yung baba. Then para mag-spend ako ng 1 hour to 2 hours sa pag-gym, kasi ang pinakagusto ko rin lalo nasa spa, nasa sauna ako kasi doon ako nagkakaroon ng mga moment na mas nakakapag-isip-isip. And ako din ang nag-drive, hindi na ako nagpapadrive papuntang gym kasi nga parang na-realize ko na mas maganda na pag mag-isa lang ako, mas marami ako naisip na magagandang ideas. Well, ang plano ko classmate by next year, kasi ngayon po is November na, and by next year, ang plano ko 4 hours na work. Pag sinabing 4 hours, ito talaga yung nakaupo lang naman dito ako sa office, na nagtatawag, nagmo-monitor, kasi nire-ready ko lang po para jump up sa next level na mga kinikita yung mga handle ko, na yung mga kumikita ng 5 figures, kumita ng 6 figures, yung mga nagsi 6 figures nag 100 to 200k, umabot naman ng 500k, yung mga nagpa 500 hanggang mag 7 figures, yun ang goal ko. Kaya right now, alam ko na yung mga step by step na gagawin ko. Kaya next year, 2 hours na gym for everyday do, 4 hours na talagang tutukan na minomonitor ko lahat, kasi sa Google Sheet nakikita ko lahat ng nangyayari sa networks nila, nakikita ko yung mga income nila, kaya alam ko rin kung ano yung mga dapat na gagawin ko. And another 2 hours para sa pag-video ko ng talagang kakararing kong pag-YouTube, kasi medyo nagagamay ko na at nagiging part na siya ng sistema ko. Kaya salamat din po sa lahat, sa inyo po na nagsusubaybay, sa inyo po nagko-comment, nagla-like, and nag-share lalo ng mga videos ko. Sobra-sobra pong salamat. Kaya kahit nga medyo ngayon naiintriga tayo ng konti kasi maraming iba na ginagawang content, yung content ko, at minsan iniiba nila yung meaning, and diskarte nila yun para lalong mapag-usapan din yung mga content nila. But nasa kanila na yun, bahala na sila. And sa akin, I'm very excited kasi by next year, nagkatugma na naman kami ng wife ko. Kasi goal ko talaga, gusto kong tumira sa isang bansa ng matagal, ng kahit mga 1 month na dun talaga nakatira. And matagal ko na siyang nasa isip, kaya lang hindi ko pa siya na-brought up sa wife ko. And kanina habang gagawa ako ng content, nag-iisip ako ng gagawin ko, bigla nag-message sa akin, sabi sa akin ng wife ko, "Daddy, umuo ka muna bago ko sa'yo sabihin kung anong gusto ko." Sabi ko, "Ano nga? Sabihin mo muna, hindi ako mag-oo hanggang hindi ko alam." Yun, nakwento nga niya na yun nga 1 month tumira sa ibang country. Hindi, sabi ko sakto, gustong gusto ko. Kaya plano po namin by next year, kasama po namin yung anak namin, titira po kami sa isang country for 1 whole month. O, diba, mas magiging masaya yung pagsasamahan natin, kasi I'm sure ikukwento ko po sa inyo yung experience ko na parang makakasama ko kayo literal na tumira sa ibang bansa, di ba? Kaya para sa akin, classmate, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo lahat, 75 years. This is the average na buhay ng tao. Kaya sana, classmate, make the most out of it.
hindi ko po sinasabi na kailangan mo gayahin yung mga nakikita mo lahat sa SOCMED or kung kanino man, kung ano ang trip mo na magpapasaya sa'yo. Na ginagawa mo to, whether kahit ano yan kasi kanya-kanyang trip naman yan, di ba? Mamasyal ka ng mamasyal, magtrabaho ka ng magtrabaho, magnegosyo ka, mag-ipon ka na mag-ipon ng sobrang daming pera, waldasin mo lahat ng pera, di ba? Kung ano ang trip mo, classmate, nasa sayo lang naman yan eh. And ako, ina-explain ko lang to sa inyo, classmate, kasi every year may bago akong goal. Kaya ang goal ko talaga, honestly, na mas ma-minimize yung physical appearance ko sa networks ko. Kaya mas gusto ko more on talagang tawag-tawag na lang, supervision, hindi na mismo ako yung pupunta at mag-iikot. Kaya mas magkakaroon ako ng maraming time na mas kakausapin ko sila. And very timely kasi yung strategy ko to, iniisip, dinatrabaho ko na to before pa, and inaayos ko na nga to in preparation by next year. Tumugma pa kasi pag nasa ibang bansa, kahit 5 1 month ako sa ibang bansa, I'm sure magfa-function pa rin ng maayos yung negosyo ko sa network side at yung mga ibang negosyo kasi piniprepare ko na rin pati yung mga taong maiiwanan. Kaya nakaka-excite. Kaya ang bottom line sa aking classmate, hindi ko po alam kung ano ang goal mo by next year. Unang-una tip ko sa'yo, pag na-overload ka at parang sobrang nahihirapan ka ng mga pinagdadaanan mo or parang feeling mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, make the task smaller. Ibig sabihin, paliitin mo yung dapat mong gawin na dumating sa point na na-excite kang gagawin. Kasi tandaan mo, lahat ng malaki, nagsimula yun sa maliit. Kaya kung sisimulan mo na importante, ikaw may ganahan ka, gawin, example, may utang kang 1 milyon, di bayaran mo lang yung kung ilan yung kaya mo. Kausapin mo yung mga nahiraman mo, umamin ka ng totoo, magpakatotoo ka, then sabihin mo na, babayaran ko naman kayo, ito lang yung kaya ko, then gano'n na. Nangangarap ka naman ng next level. Example, sa sales, gusto mong magkaroon ka ng mga 10, 20, 30 na close deal, edi simulan mo muna sa isa-isa pa, dalawa-dalawa. Lahat naman nagsisimula siya sa maliit. Kaya nga papapansin nyo ang classmate, tinuturuan ko kayo kasi meron akong larger goal, na ang larger goal ko, gusto ko mag-function ang community ko na wala ako masyadong physical appearance, na mas magiging madami yung appearances ko dito sa SOCMED, sa social media, kasi mas malaki yung impact niya kaysa sa physical. Pero hindi naman pumawala yung physical kung magkakaroon pa rin mga banding, magkakaroon pa rin mga meetings, pero hindi na tulad ng dati. Kaya pansinin mo, classmate, alam ko na kung saan ako pupunta, babaguhin ko ngayon yung mga dapat kong baguhin, yung mga ugali ko na hindi makakatulong dun sa goals ko, yung mga circle of friends ko na hindi naman connected sa goals ko, i-let go ko muna sila. And in short, ganun lang din naman ang gagawin nyo. Kaya ako, I'm very, very excited kung anong mangyari sa akin. Tandaan mo, classmate, one shot. Isang beses ka nang mabuhay sa mundong to, gandahan mo na, galingan mo na, sarapan mo na. Diba? We are living in a very, very abundant na mundong to. Abundant tayo sa information, abundant tayo ng opportunity. Hindi na po to tulad ng mga nakalakihan ng magulang natin. Everything is being spoon-fed na po sa atin. Kaya sa totoo lang, sa panahon ngayon, kasalanan na lang talaga na hindi pa magbago buhay mo. Kasi lahat andyan eh. Kaya paano yan, classmate? Dito muna ako. At least nagkasama-sama tayo. And sa susunod ulit na videos, hanggang sa muli. Bye-bye!